Nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Alas 8:39. Narito na ang programang The Secret of Health. Maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan, seryosong talakayan tungkol sa holistic healing at natural remedies. Hatid ng Santhone Plus Gold at Yes to Health. Kasama nyo sa inyong Healthy Sunday Evening Habit sina Ray Sibayan at Doc Algie Bacla. The Secret of Health. Isang malusog, magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Uy, balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Hatid pa rin po sa atin ng Santhone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. At iba rin pong kapiling sa ating program ngayong po gabing ito. Ang ating pong Doctor of Alternative Medicine, ang ating pong eksperto sa himpapawid. Walang iba kundi po si Doc Algie Bacla. Doc Algie, isang malusog, magandang maulang gabi sa iyo. Nako, isang malusog, maulang gabi. Talagang maulang gabi, partner. Maulan din tayo sa mga tip ngayong gabing ito. Ha? Pero pasalamat tayo sa Diyos dahil isa na namang edisyon na pag-uusapan natin kung paano po tayo laging magiging healthy. Yes. At para po sa ating mga katanungan, mga kababayan, lalo na po tungkol sa Santhone Plus Gold at iba pang mga produkto ng Yes to Health, mag-text lamang po sa DZRH text line. Ano ho? 0919-282-6485 0919-282-6485 o kaya kayo po'y mag-comment ho. Yun pong magagandang comment po sa ating pong live streaming sa DZRH News Facebook page. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pamimigay ng regalo sa ating Watch, Share, and Win. Wow. Sa mga nanonood po sa Facebook, tandaan po ang ating Simple Mechanics. Share ho yung ating live streaming sa Facebook. At lagyan ng hashtag The Secret of Health. Mag-comment po kayo ng inyong mga good experiences sa ating mga products kung gumagamit po tayo. Yes. At mamaya, dalawa ho yung maswerteng mariregaluhan ng ating Santhone Gold Coffee Mix gift packs. Ang paborito ng bayan. Yeah. Sabi nga nila babata ka na gaganda ka pa. Iyon. The Secret of Health. Ngayon, handa na ho ba kayo sa ating paksa ngayong gabing ito mga kababayan? Abay, pag-usapan natin, Doc Al, yung tungkol sa tama at balansyado na nutrisyon para sa ating buhay. Ayos, di ba? Tuwing pinag-uusapan po ang nutrisyon, abay, madalas na nababanggit po ang tinatawag na macronutrients at micronutrients. Yun, ha? Ano ba ang difference between macronutrients, Doc Algie, and micronutrients? Ayan. So, doon pa lang sa pangalan, makikita mo na kung anong meaning niya. Pag tinawag na macronutrients, ito yung mga napaka-essential o kinakailangang sustansya sa katawan natin na nagpo-provide sa atin ng energy. Kumbaga, kailangan ito na ating katawan in a large amount, kaya nga macronutrients po siya. No? So, itong mga macronutrients, ito yung very common na kinakain natin that needs to be sufficiency talaga every day. Yes. Like yung carbohydrates, number one. Macro pala yun yung Macronutrients yan. Yung carbohydrates na common source ng carbohydrates natin. Siyempre, paborito nating rice. Kanin. O yung kanin, yung mga root crops. Patatas, kamote. Tama. Ayan, At ngayon, itinuturo na ang source dapat ng carbohydrate natin, yung mga unrefined. Katulad ng mga whole wheat bread, unpolished rice, may mga red rice, ayan. Yun yung sinasabi nila na isa sa magandang source ng carbohydrates. So, ang carbohydrates, isa sa macronutrient yan. Pangalawa naman yung fats. Ayan, yung mga taba. Na ating kinakain. Mga taba-taba. No? So, yung mga taba, hindi pwedeng wala yan, mga kaibigan. Kasi una,
yung mga fats nagpo-provide sa atin ng essential fatty acids Okay. na kailangan ng katawan natin, especially yung brain natin is may fats yan. Okay? And yung mga fats nagbibigay din sa atin ng mga essential nutrients, yung mga tinatawag na ADEK, yung ADEC na mga ADEC. sustansya, yung vitamin A, D, E, and K, na kung wala tayong kinakaing fat, hindi rin yun mayu-utilize ng ating katawan. Kaya very important siya. nice. And yung ikatlo, yung protina. Yung protein naman, ang pinakang trabaho niya sa katawan is nagpo-provide siya ng mass for muscle, ginagamit siya ng katawan for repair kasi every cell of the body is made up of Yes. protein. Okay, kaya mahalaga yung protina sa ating kalusugan. Usually ang macronutrients, mini-measure yan in grams. Okay, kaya makikita natin ilang grams ang carbohydrates natin. Ayan. So yun yung difference ng macronutrients and micronutrients. So isa pa, yung micronutrients naman, makikita natin, sila yung hindi direct na nagbibigay ng energy. Kasi itong tatlong ito nagbibigay ito ng direktang enerhiya sa So katawan. yung protein, yung carbohydrates and fats, yan talaga directly yung nagbibigay sa atin ng enerhiya. Direkta yan. Yan yung nagpo-provide ng Kaya basics. macronutrients sila, no? Oo. Alright. Yung micronutrients naman, hindi sila direct, pero sila yung nagbibigay ng mga very critical nutrients. Hindi kailangan ng sobrang madami. Pero kung wala yung micronutrients na yan, pwedeng humina yung immune system natin, pwedeng humina yung buto, pwedeng yung nerve natin magkaproblema, even the brain magkakaproblema, yung takbo ng utak natin. Ipwala yung mga micronutrients. Kaya hindi siya kailangan ng marami because hindi naman natin talaga need ang sobrang dami nun. Basta ang kailangan, sufficient. Okay. Enough for our needs. Oo. Ayan, okay yan ha. Malalaman ho natin, marami tayong mapag-uusapan tungkol po dyan, And mga usually, kabayan. mini-measure yan na partner, Oo nga pala, milligram, milligram. and microgram. Sa micro ay gram. Oo. Sa micro ay Microgram and milligram. Milligram. Oo. Yan yung mga measurement pag tinatawag na micronutrients. O yung mga estudyante dyan ng ng naturopathy ba yun, Doc? Naturopathy, Saka nutrition. Yung mga yan, nutritionist, Dapat pinag-aaralan nakatutok kayo sa ating program, ha? Dapat walang uma-absent, ha? Mayroon bang standard na measurement? Ito, binanggit mo na to, di ba, Doc? Quantity pagdating sa macronutrients? Meron kasing standard Yung dietary... bukod doon sa binabanggit natin na grams. Bukod doon. Oo. Merong standard measurement. Oo. Hindi nga measurement tawag din yung standard quantity Okay. na dapat ma-reach natin every day. Kantidad. O kantidad. Sa US Dietary Guidelines, yung total calorie, kasi meron tayong needed na calorie. Sa mga kababaihan, dapat ay minimum of 1,600 to 2,400, something like that. Sa lalaki naman is starting 2,000 calorie to 3,000 calories. Okay. So yung yung limit na yon, depende pa rin yan sa need natin. Kasi walang one size fits all na measurement pagdating sa nutrition. Depende. For example, atleta ka, mas mataas yung Mas mataas requirements mo. dapat. Correct. Pag ikaw naman nag-o-opisina lang, wala ka namang heavy physical activity, hindi mo kailangan sundin yung Dapat normal lang. Kaya di ba yung mga boxer, pag kailangan nila mag-weight gain or mag-weight loss, meron silang sinusukat everyday na dietary intake. So 45 to 65% na calorie natin do sa normal range sa Amerika, no, is dapat ay carbohydrates. Okay. Yung isa naman, 20 to 35% ng calorie na in-intake natin mula sa fats. And 10 to 35% na calories natin ay mula naman sa mga protina. Protina. Oo. Ngayon, yung mga gusto mag-weight loss, yun ang tanong lagi eh. Paano Sandali, kami Doc. papayat? Ang question ko lang dito, magkakaiba ba yung calories from carbohydrates, fats, and protein? Hindi naman siya magkakaiba. Ang calorie kasi is general count yan eh. Yes. Pero ang ibig sabihin lang, for example, yung total calorie mo na kung lalaki ka, 2,000 to 3,000, dapat 20% ng total calorie na yan na intake mo for the day, 20 to 35% dapat yun ay fat. Ibig sabihin, mini-measure yung percentage ng yung total percentage calorie. ng bawat or carbohydrate, ilang percentage doon. Kasi hindi naman kasi lahat ng macronutrients dapat pare-pareho yung volume sa katawan natin. Okay. Ang pinakang talaga sa standard, pinakamaraming kinukonsume natin to be energetic is carbohydrates. Yes. Kaya kami, minsan hindi kami nag-agree doon sa tinatanggal natin yung carb unless
meron ka talagang need to minimize yung carbohydrates. Pwede siguro i-minimize pero wag tatanggalin. Yes, depende rin sa case kung ikaw ay nagtatrabaho ng mabigat and wala ka namang problema sa obesity. Ang carbohydrate is still your top resources for energy. Ayan. Pero yung mga nagpapapayat, kaya di ba yung iba sinasabi nila, we need to have yung diskarte, pinakang standard accepted na diskarte pagdating sa pagpapapaya talaga na I don't think na napalitan na yon. Yung tinatawag na calorie deficit diet. Paano Ibig sabihin, Paano yun? kung ang total requirements is 2,000 calorie for example, sa iyong kondisyon, Yes, Doc. kakain ka lang ng lesser than the standard required calorie. Lesser. For example, Na totally eradicate mo yun. hindi mo i-eradicate. For example, una mong bawasin yung pinakamarami mong kinakain everyday na na calorie, yung carbohydrates. So pag binawasan mo yung carbohydrates intake mo at na-consume ng katawan yung for the day, hahanap siya ng alternative fuel sa sistema na nakastore, yung fats. So kung hindi mo gagawin yung calorie deficit, hindi magkakaroon ng way para gamitin ng katawan mo yung stored na fats. na commonly nasa tiyan yan, mga Kasi yung fats, stubborn fats. yun yung taba. Yes, yung taba. Nasa liver, nasa embedded sa ating yung special abdominal fat. Napakahirap niyan, makulit yan. Kaya yung iba, lumiliit na yung dito. Yung tiyan, ang laki pa rin. Oh, yes. So, without cutting your calorie intake para makonsume mo yung stored mo, hindi ka talaga So, yun yung sa US standard, Sa Asian standard. Sa Pilipinas meron tayo. Kaya nga tinapik natin to kasi merong interesting na ginawa ang DOST FNRI. Sa Pilipinas meron tayong tinatawag na pinggang Pinoy. Yun. Wow, pinggang Pinoy. Ito yung hinahati-hati yung pagkain sa isang plato. Kasi ang hirap naman mag-percentage. Hindi katulad sa Amerika, yung ibang tao doon may knowledge sila about how to make proper paghahati-hati. Sa Pilipinas, dapat simple lang eh. So, ang ginawa ng DOST FNRI, Food Nutrition Research Institute, ginawa nila, for example, dun sa isang plato, ang hinati nila sa, sa dalawa. Okay. Yung unang hati, hinati nila sa dalawa. Yung ating carbohydrates, dapat 1/4 ng plate natin is carbohydrates. Okay. Yung ikalawang hati or 1/4 is yung ating mga kinakaing protein. Okay. Yung kalahati, dun papasok yung fruits and vegetables. Yun. So ibig sabihin sa platong sa pinggang Pinoy, ang pinakamarami sa portion ng diet natin talaga prutas at gulay. Yes. Yun ang kagandahan ng bago nilang guidelines for kasi bago to, no? Bago to, bago. Saka talaga to naka-design sa Asia sa mga Pinoy lalo na. Actually nakabase rin to sa ginawa ng US na yung in-invert yung di ba yung pyramid, food pyramid. Yes. Ang pinakamarami sa food pyramid before is binaliktad nila ngayon eh. Mas pinarami nila yung consumption natin ng mga high fiber food, fruits and vegetables. Yung carbohydrates medyo binawasan nila ng konti. Yun ang sinundan ng pinggang Pinoy, Pero sa atin mas madaling maintindihan kasi parang ipoportion mo na lang yung pagkain mo. Okay, ang problema... May problema, Doc. Ano yung problema? Yun nga ang tanong. Mukhang okay na nga, di ba? Sa Pilipinas, kahit kaya ginawa ito yung mga ganitong effort kasi napakatalamak pa rin ang malnutrition sa atin. Oo nga. Yung malnutrition, malabsorption, at iba pang, ang tawag nga nila, malnourishment. Okay. May tawag din undernourishment. Yes. Okay. Kasi just imagine sa Pilipinas, 23.6 to 28% ng mga batang under 5 years old meron silang undernutrition. So, yung iba nagkakaroon ng stunting, ibig sabihin nababansot sila. Nababansot, correct. Kaya makikita mo yung mga bata ngayon, paliit ng paliit. Yes. Diba? Minsan titingnan mo, high school na, pero parang nung panahon natin, parang elementary lang yon. Kasi nga, malaki yung maraming nagkakaroon ng undernourishment. And yung wasting or life-threatening malnutrition, umaabot ng 5 to 6% ng population natin sa mga kabataan natin. So, ibig sabihin marami yung nagkakasakit because of matinding uri ng malnutrition. Kaya yan ay data ng UNICEF na nakita nila sa ating bansa po yun. So, ang point ko lang, kailangan mong kumain ng balanced diet. You need to basically know ano yung macronutrients, ano yung micronutrients. Kasi, una,
Pag kulang ka sa micronutrient, magkakasakit ka. Pag naman sobra ka sa macronutrients, magkakasakit ka Delikado rin. Oo. Katulad ng hypertension and diabetes, actually yan ay over tayo sa mga macronutrients like carbohydrates and fats Yes. and protein. Tapos bagsak naman yung consumption natin ng micronutrients. Oo. So ngayon, yung micronutrients, ito yung mga tinatawag nating hindi siya nagbibigay ng direct energy. Ayan. Katulad ng mga vitamins like vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, and other minerals sa ating katawan. Oo. Ito ay kinakailangan na dapat sapat sa atin. So, maraming mga minerals, maraming mga vitamins, pero may mga critical kasi na laging kulang sa ating diet. Katulad ng vitamin A, vitamin D, iron, and iodine. Itong apat na to, ito yung laging nakikita nila na kulang sa ating mga kababayan. Kaya, di ba nakikita may mga pagkain, may mga fortified with iodine, Yes. fortified. Yun ang nga uso ngayon, Doc. Ano, Oo. Oo. Yan ay ayon sa CDC. Ultimo mga iniinom natin, may mga fortification na eh. Ha? Oo. Kaya kinakailangan din natin na balansehin yan. Hindi lang puro ang kinakain na. Kasi sa Pilipinas, ang nakita ko, partner, they don't care sometimes kung ano yung nutrisyon na kinakain nila. Basta ang mahalaga, anong meron. Ano yung makakapagbigay ng busog sa kanila. Oo. At hindi tayo well-educated pagdating sa nutrition. Sa totoo lang. Kulang Talaga. tayo sa nako. Oo. Ngayon ko Dapat na lang siguro nakikita- dito magsipag tayo sa pag-educate sa nutrition, ano? Oo, kaya ginawa natin tong series na to na dapat abangan nyo kasi hihimay-himay natin yung mga kasi alam mo nag-uumpisa ang sakit hindi sa aksidente or hindi commonly sa infection. Oo. It starts with deficiency, nagiging dahilan panghihina ng organs. Pag nanghina organ, magkakaroon ng problema, magde-develop na yung sakit. Ayan. So hindi yan magic lang na biglang dumating yung sakit sa atin. Ayan. Mamaya mga kaibigan, abay malalaman ho natin mula kay Doc Algie, paano nga ba makatulong ng malaki sa malnutrisyon, ha? Ang ating pinagwawagwagan din na food supplements, ang Santon Plus Gold, para naman tayo'y makaagapay at masolusyonan ng problema ng malnutrisyon sa Pilipinas. Opo, kailangan talaga nating masolusyonan dahil hindi ito, ang tawag nga dito is silent silent problem na hindi madaling masolusyonan pero dapat mabigyang pansin. Ayan. Oo. Dito pa rin po mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. Number 1. Na naman! Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hanilo ng Laguna. Nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa apdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet at exercise. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. Hoy! Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Muli magandang gabi sa iyo, Doc Algie. Magandang gabi, partner, at magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapanood, tagapakinig. Ayan. And of course, Doc, ang Santon Plus Gold, isang herbal supplement yan na may pinagsamang mangosteen, meron po yung moringa, meron po yung garlic, ampalaya at spirulina. Natural, kaya wala pong side effects. Ano po? Yan naman po sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, abay magtungo po sa pinakamalapit na drugstores. Available po yan sa Mercury Drug, maging sa Watson's, TGP, Southstar Drug, maging sa Shopee at Lazada. Ano ho? And of course, Yes to Health Office sa Quezon City. Maaari po kayong tumawag sa Yes to Health Hotline 0969-627-1262. Ulitin ko po, ano ho? 0969-627-1262. The Secret of Health. Ang dami tuloy mga nag-iisip sa malnutrition, Doc Algie, ano? Oo. Take note, partner, merong tinatawag na malnourished and overnourished.
Yung Yung overnourished, Oh. ito yung mga tao na masyadong mataas ang consumption nila ng mga macronutrients. Alam ba, masyadong mataas yung fats, carbohydrates. Pero pag overnourished ba, hindi ba ano yun? Positive ba yun o negative? Sa tingin ng iba, positive kasi Kasi over mabilog. Oh. Pero actually, hindi kasi kailangan natin ng sobra. Ang kailangan natin ay balance. yun ang principle. We need to balance the I think macronutrient and Yun yata ang mindset ng karamihan eh. Oo. Di bali ng mataba o kaya malusog na malusog basta Basta chubby. buhay. Chubby sa kabuhay, di ba? Oo. Talaga naman no. Pero ito yung mga tanong dito, Doc Algie, no. Ang anak daw po niya, itong si 0916-61965, ang anak daw po niya hindi mahilig kumain ng gulay. Abay, tamad din daw uminom ng tubig. Makatulong daw po kaya sa kanya ang Santon Plus Gold at pwede po ba sa 16 years old, Doc Algie? Yes, ang 16 years old, ano na yan? Kumbaga, kailangan na niya ng suporta sa nutrisyon. Oo. Kasi alam nyo, dati, kaya nga di ba kanina sinabi ko na yung malnourishment sa Pilipinas, before the age of 5, marami na sila nakikita na talagang hindi na sapat yung nutrisyon. So, lalo na kung ikaw ay 16 years old at hindi ka masyadong kumakain ng mga masustansyang pagkain. Kasi ngayon, iba na yung diet ng mga tao. Mahilig na tayo sa mga mabilis na klase ng pagkain, mga instant. So, medyo nagkukulang tayo sa gulay. Yun nga eh. Bihirang-bihira kung makakita ng mga bata na nagkikrave sa gulay. Ay, wala na. Wala na ba? Hindi, meron pa naman Meron siguro. pa Pero bibihira lang talaga. Kukunti Oo. lang. Oo. Pwede kasi ang Santon Plus Gold, supplement po ito. Hindi siya gamot Yun ang kaibahan ng Santon Plus Gold. Kasi pag supplement, siya yung nag-fill in sa nutrition gap. Yun ang purpose. Ginagawa ang isang food supplement, ang standard niyan, it needs to be nutritious, concentrated. Kaya nga di ba may 5 sangkap ito. Meron itong mga sangkap na yung extract nun is nasa isang capsule. So para mag-deliver sa atin ng mga sustansyang commonly hindi natin nakukuha sa ating regular meal. Yes. Yun ang purpose talaga ng supplementation. Ngayon, 16 years old pwede na siya mag-take 1 to 2 capsules. Kung merong nararamdaman hanggang 3 capsules pa. Ayan. Parang same adult dose na siya. Para dun sa yung gap na yung diet kasi natin minsan talaga mali yung choices, quantity and quality of food ang problema. Siguro yung hindi pagkahilig ng mga bata sa mga gulay. Ang dapat na magturo dito ay mga magulang. Yes, kung ang Diba, mga Doc? magulang mahilig sa gulay. Yes. Kasi ako sa experience ko, kami mula ng mga bata pang mga anak ko, talagang sinanay namin. Kumakain ng hilaw na salad yan. Yan. Depende sa training ng magulang kung anong nakikita nila sa kanilang mga magulang. Tsaka iba naman ang sabi, wala po kami masyadong pambili. Yun ang problema. Ang sagot naman doon, kung Oo. meron kayong ability na magtanim Sa likod bahay. sa likod bahay, kahit na mga talbos-talbos lang, Kahit sa mga malaking bagay na yun. terasa oo. lang ninyo, sa inyong mga, dyan sa terrace lang, ano ha? Oo, kasi actually Urban farming. hindi naman mahirap talaga at hindi naman sobrang kamahalan siguro ang gulay kung marunong lang tayo mag-budget. Yes. Oo. From 0927-90042, Doc Algie, sabi ho niya, posible rin ho bang ma-overdose sa pag-inom ng Santon Plus Gold? Paano daw po ang tamang pag-inom kung may diabetes? Sa tingin ko, kung iinumin mo lang naman siya, iniisip ko nga may toxicity level ba yung mga laman ng Santon Plus Gold? Actually, sa regular consumption, wala ako nakikitang overdose. Kasi ang overdose, ginagamit lang yan sa isang, like sa mga synthetic medicine. Meron talagang overdose. Oo. Kaya nga may nire-regulate ng doktor. Hindi ka pwedeng uminom ng gamot na walang reseta or hindi regulated. Kasi nga, pwede ka ma-overdose. Kasi mga potent drug na yun Pero ang supplement kasi, like Santon Plus Gold, alam mo, umiinom ka nito every day, 1 capsule 2 times or 3 times a day. Walang ganung overdose. Kasi walang synthetic material sa loob. Hindi lang sa walang synthetic Ray, yung walang toxicity level na kaya mong kainin. Saka sinusukat naman to, di ba? Yes. Saka pinag-aralan mabuti, ano? Yes, kaya nga may FDA approval yan for as a food supplement. At ang pagkain, for example, ako ininom ko yung isang buong banig. Hindi ako malalaso noon, hindi ako ma-overdose noon. Pero syempre hindi ko gagawin yun kasi una, budget. Yes. Pangalawa, hindi naman kailangan sobra kasi lahat ng sobra, Ray, kahit sa mga sustansya, pina-flush out ng katawan pag hindi niya na kailangan. Kaya meron lang tayong para makatipid din, sundin na lang natin yung recommendation. Pero sinasabing overdose, medyo malabo yun. No. Pero yung binabanggit mo, Doc, na normal na intake ng Santon Plus Gold, ito yung 3 times a day ba to? Yeah, we always recommend isang kapsula sa umaga, isang kapsula sa tanghali,
at saka sa before dinner. Yung iba naman, if they want na mag-take na kahit wala naman silang nararamdaman, just as nutritional maintenance, they can take 1 capsule to 2 capsules a day. Paro kung nagkamali siya ng count, Doc, naging 4 o 5. Walang problema. Yung iba nga, 6 na capsule everyday eh. Oo. So wala silang nararamdamang... Kasi sa sustansya, Ray, ang ano doon, hindi... basta sapat. Basta sapat yung ipapasok mo. Yes. May may advantage yun, may benefits yun. Ayan. Oo. Kaya wala tayong problema sa Santon Plus Gold. Ano ho? Ha? Wala kasi wala sa aming mag-monitor from 2011, wala namang nagsabing na overdose sila. Yes. Oo. Alright. Isa pang tanong dito, Doc Algie, from 0995-71307. Madalas daw po siyang bloated at masakit ang kanyang tiyan. Pwede po ba ang Santon Plus Gold sa kanya? Pwede ang Santon Plus kayo. Kasi may phytochemical kasi ang Santon Plus Gold din na nakatutulong sa proper digestion. O kaya may isang cup siya ng mga bitter component katulad ng ampalaya. Ang ampalaya may bitter phytochemical yan na nakapagpapaganda rin ng panunaw. Hindi lang yan sa diabetes. Yes. So may mga fiber din siya. Hindi siya kokontra sa tiyan o magpapalala, makakatulong pa siya. Oo, yun ang kagandahan ng Santon Plus Gold. Alright. So, eto na. Sa mga nag-aabang ho ng regalo mula sa Yes to Health, syempre, dalawang mananalo dito, Doc Algie, ng Santon Gold Coffee Mix. Sino-sino ba yung ating mga mapapalad ngayong gabing ito? Baka meron ka mapili dyan, partner, kasi etong aking signal na naman mukhang nagtatampo eh. Wala ba si Nandali. Wala, hindi ko na. Inaabangan ko rin si Miss Peachy. Anyway, siguro sige, tingnan natin tong kanilang mga messages dito. Ang sabi ni Enlera Montalvo, share ko po experience ko sa paggamit ng Santon, mahaba-haba ng Santon products. Dati-rati, lagi akong may heartburn, sabi po niya. Dighal dito, dighal doon, dighay. Dighay. Hindi raw siya makainom ng kape. Sabi niya, coffee lover pa naman po ako. Hanggang sa nirecommend ng friend ko ang Santon coffee, dito ho nawala ang aking heartburn at nakapagkape-kape na po ako. Araw-araw po yan. Hindi na ko inatake ng heartburn ko at acid reflux, sabi ho niya. Sa katunayan, sa umaga, gabi ako umiinom ng Santon coffee. Sinabayan ko rin ng Santon capsule kaya no heartburn feels. Hey, sabi niya. Thank you ho, Santon, you're the best. Ipagmamalaki ko po ito pong Santon Coffee. Ayan, siya po ay si Ma'am Enlera Montalvo. Dahil dyan, Ma'am Enlera, ikaw ho ang ating isa sa napili. Siyempre, para tuloy-tuloy niyong pagkape-kape. Wow, ang sarap talaga ng Santon Gold Coffee Mix, Doc Algie. Sandali, isa pang tinitinan natin dito kung sino bang pwede pang manalo din Mayroon dito si Ramil Aguirre. Mahaba-haba rin to. Magandang gabi po, Doc. Sa bisat galing po ng Santon Plus Coffee Mix. Puro kape. Ito po ang patunay ko. Madalas po ako noon mahilo halos araw-araw nang hindi na ako umiinom ng kapeng ito. Dati narinig ko lang ito sa programa po ninyo sa DZRH. Kung kaya't sumubok din po akong uminom ng Santon Coffee Mix. At ito na po, Doc, napakalaking pagbabago ng kalagayan ko. Noon po kasi nung hindi pa ako umiinom, halos araw-araw akong nahihilo, sabi niya. Ngayon po, nung ito na po ang iniinom niya, bihira na raw siyang mahilo, Doc Algie. Hindi ko na masyadong tinapos pa. Sinasabayan pa niya ng kanyang maintenance, Doc. Wow. Tama po yun. Ayan. So, congratulations sa dalawa. Sino po yun, partner? Si Ramil Aguirre. And also si Enlera Montalvo. Congratulations po sa inyo. Yung iba nagtataka kape lang naman yung iniinom. Bakit parang yatang gumagaling? Kasi partner, sustansya ang meron doon. Yes. Yun ang sikreto kasi hindi lang ito basta kape. Ito ay nutritional coffee. Parang a simple, healthy alternative. Kasi minsan ng mga tao, pag binawala mo magkape,
lalong ginaganahan habang pinagbabawalan eh. Totoo yan. So kaya kami, ang naisip namin, why not bigyan natin ng alternative Yes. na nai-enjoy pa nila yung dati nilang nakasanayan, nakahiligan, at the same time may benefit. Ayan. 5 different herbs, tapos mayroong glutathione at meron pa siyang collagen. Pampaganda na, pampabata Pampabata pa. pa. Yan. Oy, abangan po ninyo ang message mismo mula sa ating executive producer, si Miss Pichi Gonzales, para po kina Enlera Montalvo at si Ramil Aguirre. Congratulations po. The Secret of Health. Babay na tayo, Doc Algie. Oo nga. Oo, maraming salamat po mga kaibigan at see you again. Next Sunday, sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang mensahe at mga mumunting kaalaman at sikretong pangkalusugan para po lagi tayong magiging healthy. God bless po. Si Doc Algie po tumula sa Yes to Health. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan para pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful.